So yun, gold. Sa wakas, nanalo rin ng gold sa isang competition. So this is my second time joining a competition. Yung first time, silver, which is second place lang. Pero nakakasawa kasi nun, dalawa kami. So dalawa lang kami. So for me, parang participation medal lang for me lang naman, hindi ako fan ng participation medals. Either I win it or wala, talo talaga ganun talaga. But this time, nung second competition ko, nag-prepare ako in a way na kung ano lang naman yung main goal ko, which is to lose weight. Other than that, syempre matutunan yung iba't ibang moves, or at least polish my moves, or at least my skill set, para naman hindi lackluster yung performance ko in the next competition during that time, nung nagde-decide pa kung sasali o hindi, or at least wala pang competition in mind. And then after a few months, yun nga, nag-announce na merong competition ulit for novice, which is kami, or ako. White belt pa lang naman ako, and ayun, I won the competition. Ayun, this time tatlo na kami, and magagaling din naman yung kalaban. Pero syempre, I came prepared na nga, and grabe yung kaba nung una. Nung unang minutes, at least seconds pala, sorry, 5 minutes lang kasi yung match Tapos nakatulong din yung training, or at least sparring rounds na ginagawa namin, kasi longer than 5 minutes yung mga sparring rounds parang 7 minutes, 7-minute rounds. So grabe yung pagod nun. Dito sa competition 5 minutes lang. But the thing is, sobrang nakakahingal yung first few seconds ng competition, just because iba yung atmosphere. Syempre, hindi ko na makilala yung kalaban. At this time, di ko na inalam kung sino yung kalaban ko. Kasi nung first competition ko, inalam ko Inalam ko yung kalaban ko, so parang kabado ako. Parang alam mo yun, anxious ako, baka magaling ba to. This time wala. Kung sino ka man, lalabanan kita. Best effort. So kahit papano nasunod yung sequence ko when it comes to sparring, or at least matches. Yun, so saya, grabe. So kwento ko lang yung first few seconds, or kasi tatawagin ka muna doon, and then pagre-readyhin ka doon sa gilid ng announcer, not an announcer, basta yung parang nag-handle nung match, nag-score ng match. So kita mo across kung sino yung kalaban mo, pero nakaipon kasi kayo doon, yung nakapila kayo doon So ito yung magma-match ngayon, and then susunod yung magma-match na susunod, and then kami. So akala ko nalabanan ko yung isa, sabi ko tangkad naman ito, parang hindi ito yung ka-weight ko. Pero sabi ko, di bale, kung ano man yan, kaya ko yan. And then buti na lang, iba yung kalaban niya. Kung hindi, sabi ko, haba nito matangkad, tas medyo bato-bato din yung katawan, sabi ko, magaling to Pero anyway, pero yun, after a few minutes, tinawag na kami. Iba yung kalaban ko, syempre, hindi yung matangkad na malaki. So sabi ko, okay, at least ka-weight, siguro relatively, and then ka-height halos. Pero bato-bato yung katawan niya, sabi ko,
mukhang ano to, mukhang nag-gym to, tapos mukhang malakas. And then okay, yung kamay, syempre parang touch gloves kung sa boxing or sa MMA. So kami yung parang mag-appear, tas fist bump, ganyan. So nung first few seconds, grabe yung ano ko, kaba, tsaka syempre medyo hingal dahil nga ang bilis ng tibok ng puso ko, kabado eh. And then ang plan ko is to get a double underhook para advantage, or at least i-take down ko siya by using double leg. So nung tinry ko siyang i-double underhook, yung dalawang kamay ko nasa ilalim ng kilikili niya, and then yung kamay ko nakapulupot sa kanya, para lang control ko siya, kasi pag ganun halos wala namang magagawa yung kalaban in our league. Syempre yung ibang higher belts baka may alam gawin against it or may panlaban, but in our skill set, or at least in our league, mga white belts, at least ako wala akong alam. Possibly may alam na iba, but right now wala, or at least sa kanya hindi niya alam yung gagawin, kasi nakuha ko yung double underhooks ko sa kanya pero mababaw, so hindi ko na-close yung kamay ko. Then naramdaman ko na malakas nga talaga. And then laban kami, strength to strength. Then doon ko napansin na medyo na off balance siya, and naitumba ko. And then nung natumba ko na, I was able to get an advantageous position. Kasi yun, after a few seconds, ganyan, nakuha ko yung, napunta ako sa likod niya, and nakuha ko yung submission, which is grabe, sobrang saya. Parang nung unang match ko parang lackluster. Nag-record din ako nun pero di ko na lang nilabas. But this time syempre saya eh. Tapos taas ako ng kamay. Tapos nakakatawa nun, pagkatapos nung match na submit ko na nga yung kalaban, yung first match, punta agad ako kay coach. Aapiran ko dapat siya. Hindi pala ganun. At least lapit muna ako sa ref, i-announce ko sinong nanalo, ganyan. Wala nandun na ako i-appear ako kay coach. Tapos balik ako dun sa ref. Yung ref, dati kong coach din. So sa kanya ko na lang, at least yung fundamentals nung ibang part ng game ko is from him, kasi nag-train din ako under him for a few months nung early days. So laking tulong din. Then after nun, yung second match is against yung kalaban din niya. So tatlo kami dun sa sa bracket eh. So naglaban muna silang dalawa, and then after their match, kami na nung for gold medal match. Yan. So same thing, nung first few seconds kakaba din. I think syempre kakabahan or kinakabahan kasi number one, hindi naman ako laging nakikipag-compete sa ganon. Although lagi ako nag-jiu-jitsu, pero hindi ako lagi nagko-compete. So a bigger stage, new person, or new bagong kalaban, hindi ko naman siya kilala, hindi ko kabisado yung galaw niya. But I think okay din, kasi at least inisip ko na just another day of sparring, tapos may dayo, parang ganun. Kahit pa paano nakatulong yung ganung mindset. And number two is mas mahaba nga yung mga rounds, so hindi ako ganun hinihingal first few seconds, pero hindi ako yung parang hingal na hingal, yung parang buka na yung bibig, tas habol na habol yung hininga. So first few seconds ganun din. This time
in a way, mas naging dogfight kung papanoorin yung match mismo. Kasi one, nung nag-hand fight kami and I tried to parang maigilo din siya ng standing, nakuha niya yung isang pa ako para i take down. So hindi naman niya nagawang i-take down yung hindi naman niya ako ginagawang i-take down, pero nakuha niya yung single leg, no? Tapos laban kami, ganyan. So after nun, buti nakakawala ako kasi hindi ko naman alam, baka mamaya pag napunta ako sa bottom position, hindi na ako makalabas. So luckily, nakaalis naman ako doon and natanggal ko yung single leg. Tapos yun, nung nasa top game na ako, nakuha ko yung kamay niya, nakuha ko yung likod niya. Tapos transition ako into parang kimura, papabaliin yung kamay, and then matigas din, malakas din siya. So transition ako to a different position na para lang may sequence yung gagawin ko or chain. So after that, nakuha ko yung kamay niya. Tapos yun, nakuha ko yung submission. Ganun din, no, nung naramdaman ko nung nag-submit siya or nag-tap out siya. Grabe, sabi ko, sa wakas tapos na. And kahit pa paano, champion na. Yun, so sulit yung bayad sa competition kasi hindi ako natalo agad. So parang one match lang, at least 2 matches. And nag-champion pa. So and nagamit ko yung mga natutunan ko against new opponents. So worth it. If I'll comment about the whole experience, it was worth it naman. And masaya kasi yun nga, nagamit ko yung mga natutunan ko and new experience siya. Relatively new experience kasi pangalawang competition ko pa naman eh. So masaya. Will I join another competition? Let's see. Tingnan natin. Right now wala pa naman sa isip ko yan, but I'll still train as hard or train as many times as possible. Kasi parang dati 4 times a week yata ako nun dati, hindi in preparation of this competition, but only to get fit. But eto, nung mga nakaraan naman was to polish my game, siguro maintain yung weight or mag-lose pa ng weight. But for the next coming days or kung mayroon available na competition, tingnan ko pa. So yan, thank you.